Pasado na ang rollout ng bagong software na magsisilbing digital one-stop shop para sa pagproseso ng trade documents ng mga negosyante sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Pirmado na ng DICT, Public-Private Partnership Center, at ng private sector partners ang kasunduan para sa rollout ng bagong Integrated Trade Facilitation Platform software ng bansa. Layo nitong gawing mabilis ang business process registration, lalo na sa mga importer, exporter at international trader. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda at sa Singaporean software provider na TradeX, lampas 70 government agencies ang inaasahang gagamit ng nasabing software. The objective of the single window is to have as you said, a one-stop shop for the trader to do all import and export related transactions, whether it be with the government or other private sector stakeholders. This will have a major impact in terms of preventing smuggling. Kasi yun naman talaga yung gusto na natin itigil, di ba? Once the processors are electronic and transparent, usually deterrent na yun eh. Sa ilalim ng programa, maaari nang mag-file ang traders ng mga dokumento o permit sa pamamagitan lamang ng isang digital portal na mabilis ding ma-access ng government agencies. Inaasahang unang makikinabang dito ang agri-exporters dahil ayon kay Aguda, isa ang Department of Agriculture at Bureau of Customs sa mga unang ahensya na magte-train para sa nasabing software. Pabor ang malalaking business organization sa programa. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry Vice President for Trade Brian Ang, malaking advantage para sa mga negosyante ang makabagong teknolohiya gaya ng AI at digitalization. Bukod dito, maipapakita nitong kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa mga kapitbahay nitong bansa gaya ng ASEAN, kung saan 2026 host country ang ating bansa. Well, with the ASEAN, you have all the eyes of our neighbors on us. And we are often thought of as the lagging brother in ASEAN. But if we show them all of these developments, at least in the digital sector, then they will be able to hopefully consider a foreign direct investment into the Philippines. And also more cooperation on the trade side. Because nagiging competitors tayo eh. So what we have to actually do is become allies with ASEAN. Para naman kay Philippine Exporters Confederation President Sergio Ortiz Luis, makakatulong ito na mapabilis lalo ang proseso ng export sa bansa, lalo na sa mga rehiyong nasa labas ng Metro Manila. That should be able to help in other big ports. Makakatulong yun. Dahil ma-check kayo yung mga appraisal, mga assessment na binibigay ng mga tao. So, mababawasan yung source of corruption. Nasa 400 million pesos ang halaga ng software na sumailalim sa public-private partnership. Sisimula na ang training at implementation nito sa unang quarter ng 2026. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.